Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gun Smith din naman at welcome po pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Arnold Ribadiniera. Sabi ni Arnold Ribadiniera ay, Idol, anong magandang remedyo sa rear sight ng pistol na umaalog na? So remedyo ang ano niya, hindi yung paggagawa ng rear sight, remedyo. Okay, so nakaraan yung sa front sight ang ating naging topic, ngayon ito naman ay sa rear sight. Okay, so bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating ilan na yung ating mga subscribers, sa ating mga una-una sa mga OFW, sa mapanig kayo ng mundo, ano man ang inyong ginagawa, tayo ay laging mag-ingat sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente at ingatan ang ating kalusugan. Ngayon ay malamig pa rin. So ayan, at pasasalamatan ko rin yung ating mga subscribers na tayo umabot na sa 39,835 na mga subscribers. Okay, bagaman mabagal yung ating pagdami, ako na may nagpapasalamat dahil tayo naman ay umaangat kahit papano. At pasasalamatan ko yung mga nagsishare, nagla-like ng ating mga videos, lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat kayo po ay nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Tayo po ay gumawa ng YouTube channel para hindi kumita sa ating sarili, dahil tayo ay nagpapaaral ng mga estudyante ng mga anak na single parent. Dati pa po yan. At ngayon ay ginawa ko na silang 6 dahil ang ating kinikita sa YouTube channel ay inilalaan ko para sa kanila. Bagaman kulang pa, ako ay nagpapasalamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakakatulong. Hindi ko po ginagawa ng content yung mga bata. At inaisip ko na lamang na yung aking maliit na kaalaman ang gamitin para kumita sa YouTube channel at may tulong sa kanila. Ayan, at maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga silent viewers, at gayon din special thanks do sa nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan ang ating GCash number. Baka meron pang gustong tumulong para sa ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent. Okay, salamat at shout out kay Dennis Sardona ng Palanggi, Albay. Ayan, special thanks sa iyo. At gayon din, salamat kay Jubil Platon, kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia sa pagpapadala niya, pagpapalipad ng halaga sa ating mga premier videos. Ayan, at hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Kung tayo ay maraming nagtutulong-tulong, kahit maliit yung ating tinulong, yan po ay malaki ang magagawa. Okay, at sasagutin na natin yung katanungan ni Arnold Ribadiniera. Okay, yung nakaraan, ang naging problema ay yung front sight. Ngayon naman ay rear sight. Ang tanong niya, ano ang magandang remedyo kung yung rear sight ay, ito yung rear sight, ay kumakalog na? Ibig sabihin na kumakalog na ay nangyayari yan na ito ay nawawala sa kanyang alignment. So, ano ang magandang remedyo daw? So, unang-una, pwede naman kayong gumawa ng ganito na sight, pero mahirap nga naman. So, kung ano ang remedyo? Ang mahirap lang sa tanong ay hindi sinabi kung ano ang model ng baril. Kasi may mga baril na hindi mo pwedeng mahirap remedyohan. Halimbawa, ang slide niya na alamin ninyo kung yan ay crunchy. Okay, kasi may mga slide na sobrang tigas, crunchy. Okay, kung ang slide ninyo ay hindi kamukha ng Glock, ang Glock kasi matigas ang slide, o di kaya yung mga ibang mga brand pa, matitigas ang ano niyan, ibang diskarte dyan. Pagka matigas ang slide, ay itong ilalim ng sight, ayan o, itong ilalim ng sight ay pwede ninyong ipa-rebuild.
Pero wag ninyong pawildingan yan ng electric o ano. Kasi itong ilalim ng site, pag yan ay, o di kaya maglagay kayo ng ano, gumapit kayo ng lata o SIM brush. Okay, wala tayong ano dito. Pwedeng ganito kaya gumapit kayo ng ganyan, ilagay ninyo sa ilalim ng site. Pwede kasi ninyo itong paanohan palagyan ng konting pawildingan niya ng tanso, mas maganda tanso. Para ito ay sumikip, para sumikip diyan Para sumikip diyan. Kasi pagka meron niya sa ilalim, sisikip yan. Halimbawa, nilagyan ninyo yan ng manipis na lata diyan, sisikip yan. Halimbawa, nagsapin kayo diyan ng lata na ganyan. Kasi sinasabi, remedyo daw remedyo yan. Sisikip yan pagka nagsapin kayo dun sa ilalim. Sa ilalim ang lagay manipis na lata. Maglagay. Siyempre, wag naman maglalagay kayo ng malaki na sobra-sobra. Siyempre, yung hindi makikita yan. Tapos, pag yan na ipinasok ninyo, sisikip yan. Sisikip yan dun. Yun ang isang ano niyan. O, kita ninyo to Yan maluwag yan. Maluwag. Ngayon, lagyan natin yan ng lata. Itong lata na to, halimbawa itong lata na to, ilagay natin yan dyan. Ito yung mga remedyong Kaya sinasabing remedyo daw Ayan maglagay tayo ng lata dyan, kamukha niya Yan, naglagay tayo ng lata dyan, may lata na ganyan na yan. Okay, pwede ninyong buuin yung lata na yan. Tapos yan ay ilagay ninyo yan dyan. Siyempre, pag ganyan nalagay niyan. Yan Pag inilagay ninyo yan dyan, masikip na yan. Yan masikip na yan. Hindi na basta-basta maalis yan. Yan, masikip na yan. Pero pag wala yun ay yun ang mga remedyo. Pwedeng kung hindi yero o simbras ang tawag doon yung mga tanso. O yung mga ganito, basyo. Kumuha kayo ng maliit na niyan, peraso. Pwede ninyong ilagay doon para madaling Pwede naman ninyong paispatan niya sa mga acetylene welder, tanso, palagyan ninyong tanso o yung ginagawa ng mga magagawa ng frigidaire, ang tawag na silver. Okay? Pawildingan ninyo ng kaunti yung ilalim. Ito, tanggalin ko ulit ito. Itong ilalim na to, palagyan ninyo ng kaunti na silver. Huwag yung electric kasi pag natunaw yan, mahirap nang gawin yan. Itong ilalim lang. Kasi yan, naka-beavertail yan. Beavertail na naman. Naka-dovetail yan. Ito, naka-dovetail yan Kumbaga, pag ganun yan pag ganun yan, ang ilalim nitong na to, ayan Ayun, makikita ninyo yan, yan Yan pag ganun ang niyan. Kaya sisikip yan pag nagsapin kayo sa ilalim. Kaya pag pinalagyan ninyo ito ng kaunting halimbawa kaunting tanso, na pinawildingan ninyo kaunting tanso, siyempre, pag winildingan ninyo yan, babawasan ninyo ng kikil para isusukat ninyo ng masikip. Dapat masikip ang pagkasukat. Bawas ng kaunti, sukat, ganyan, hanggang sa, pwede na ninyong pwede naman ninyo yung gamitan ng mga ganito sa pagpapasok. Mas maganda kung gumamit kayo ng tanso na ganito para hindi makasira. Tanso o di kaya aluminum, o di kaya yung tawag dito, engineering plastic. Saka ninyo ngayon ipapasok ng paganyan. Okay? Yan, ipapasok ninyo ng paganon. Okay? So, yan ang pagpapasikip. Meron pang isang paraan. Pero titingnan ninyo kung itong slide ninyo ay hindi man crunchy. Kasi ang ginagawa ko rin dito, ito yan ako. Nilalagyan ko ito ng saglit. Yan, ganyan. Yan ako sa camera. Itong tapat na to, nilalagyan ko yan, pinapans ko yan. Nilalagyan ko yan pinapansiran ko yan dito.
Yan, pinapansiran ko dito yan ng center punch. Pero magkakamiron lang yun ng ano, ang mahirap lang doon, magkakamiron ito ng parang sugat. So papangit, kaya hindi ko ginagawa. Hindi ko na, kaya mas maganda yung front, yung rear sight na lang, ginaganon ko yan, oh. Yan, oh, tak. Pero yan ay ginagawa ko sa mga ibang ano, hindi dito sa mga crunchy na slide. Okay? Yan, oh, kamukha itong mga ganitong ano, slide, mga ganyan. So ganun ang ginagawa ko diyan. So pinakamaganda na talaga, minsan nga pinupukpok ko lang dito yung labi niyan, pinupukpok kong counting ganun para bumaba. Para kasi nakaganyan yan Para bumaba, pinapalo ko to ng kaunti. Ito, pinapalo ko ng kaunti ito. Ito, pinapalo ko ng kaunti ito. Yan, pinapalo ko ng kaunti yan. Para nakaganyan kasi yan. Dito sa gitna dumadaan yung sight, nakaganyan yan. Pinapalo ko ito ng kaunti para bumaba. Okay, bumaba yan. Kung ano, kung madalian ang paggagawa ko, ganun lang. Para hindi ko nadalhin sa talyero, hindi ko napawildingan itong rear sight. So ganun lang ang ano, ganun lang ang mga remedyo na pag ano diyan. Kung ano, kung wala kayong pamalit na ano, kasi meron kasing iba na kahit palitan mo ng ano, kung ito nang may diferensya, itong ano na to, ay luwag pa rin. Luwag na kasi nga ito umangat na itong labi na to, umangat na yan. Umangat na yan. Kaya ang ginagawa ko diyan, pinupukpok kong ganun para bumaba. Yan o, ganun. Tapos pag yan ay halimbawa babanatan ko lamang yan itong mga super blue, perma blue para umitim yung kanyang ano. Para umitim yung halimbawa pumuti, umitim na ganun. So ganun lang ang ginagawa. Yung iba naman naglalagay ng alin na screw dito. Binubutasan ng maliit yan, tapos lalagay ng maliit na alin screw para yun ang tumulak dyan. Kasi nga, pagka itong ilalim dito, ayan o, pagka yung ilalim nito ay, itong ilalim nito ay medyo bumaba na, mababa, maluwag talaga yan, kamukha nung pag inalis natin ito. Actually, ito, original to original talaga ito na nakakabit. Original yan. Kaya pag yan ay wala, mapapansin ninyo, ayan o, pag wala yan, original ito ng ano original ito ng Glock ito ayan o, maluwag yan gumaganyan siya. Ayan o, maluwag na siya. So ayun, kaya napaka-importante nito. Ito, napaka-importante nito. Ayan, ang mga pero ito original ito Kaya dito ko lamang nakuha yung idea. Original na meron talaga itong ganito. Hindi to sabihin yung nilagay ko lang. Original yan. Kaya dito ko nakuha yung idea na po pwede palang maglagay ng lata dyan. Ng lata. Okay, mas maganda kung yung lata ay nakaglue dyan para pag pinasok ninyo hindi matatanggal. Siyempre, kung halimbawa ay may sumubra naman dito sa mga gilid, tatanggalin ninyo. Okay, nasa sa inyo na kung paano nyo tatanggalin. Siyempre, huwag ninyong susugatan yung yung kulay. Okay? So dito ko nakuha yung na maglagay ng diyan, simbras o lata. Okay, sana may natutunan kayo. Kung ayaw ninyo ng lata, pwede ninyong pawildingan ng tanso. Pawildingan ninyo ng tanso. Huwag yung electric welding kasi pag natunaw ito, pag natunaw itong ilalim na to, kasi yung electric welding masyadong malakas yun nakakatunaw yun So maganda kaso nga lang pag inano ninyo ng electric welding ng acetylene yan, siyempre mawawala na yung kulay na blue niyan. I-re-blue lang ninyo nito. Okay, papuputuin ninyo yan at saka alam naman ninyo kung paano mag-apply nito. Okay, para o di kaya, ang ginagawa ko dyan, ay inilulubog ko sa pagkatapos ng welding, nilulubog ko sa langis para maging hot gluing siya. Pwede ninyo siyang i-hot gluing. So, ayan ang mas maganda kasi yung hot gluing isa dito. Okay, pagka ito ay, pagkagawin ninyo yung pagpa-welding na ganon, halimbawa, pawi-weldingan ninyo yung ilalim, papuputiin muna ninyo itong materialis para pagka-welding, yan ay
magiging hot gluing ang mangyayari dyan. May video naman tayo kung ano yung hot gluing, ganun lang yun. So mas maganda, pawildingan ninyo dito ng tanso. Kisa sa maglagay kayo ng lata. O, kung wala naman kayong welding, ayun, maglagay kayo ng yung kamukha nun. Original yan ha. Hindi man ako naglagay niyan. So ganun lang ang magandang remedyo dyan. Okay? Para, kasi baka pukpukin ninyo ito, baka pagka hindi kayo sanay pumalo nito at hindi niyo alam kung anong klaseng bakal, baka crunchy, mapipigtal. Okay, mapipigtal yan. Kaya mas maganda na. Ginagawa ko lang yun pagka nakita ko na umangat. Makikita naman ninyo kung salip na nakaganyan yan, umangat yung ganun, yung pinapalo ko yan. Ito. Pinapalo ko ito pag nakikita ko na itong labi na ito ay umangat na ganun. Pero kung hindi naman umangat, nakamukha nito, o makikita ninyo pantay na pantay, hindi man umangat. Okay, pag umangat, pwede ninyong paluin siya. Itong ibabaw na to. Pwede ninyo siyang paluin na ganyan para itong likod ang pinapapalo ko dyan. Para siya bumalik. Okay? So, ganun lang. At sana may natutunan kayo. Kasi ganun din ang ginagawa kong remedyo dyan sa mga ganyan. Na mga pamamaraan ko ng paglumuwag. Hindi talaga naiwasan minsan lumuluwag. Okay, yan ang at kung may alam din kayong ibang pamamaraan, i-comment din niyo para malaman din ng iba. So far, ang tinatanong ni Arnold, Ribadeneyra ay kung ano daw ang remedyo. So yun lang ang nakikita kong remedyo. At babasahin ko lang yung ating community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, si Christine Lee, shout out kay Christine Lee, may 51 na engagement. Si Brian Butchipido ay may 30 engagement. Si Rinaldo Arsinio 70 ang engagement. Si Miko Paul ay isa lang. Si Roger Django ay 28. Okay, shout out kay Roger Django, Miko Paul Perez, Rinaldo Arsinio. Shout out din kay Brian Chipido at shout out kay Christine Lee. Okay, mag-comment lang kayo. Mag-share ng ating mga videos at mapapasama rin kayo dyan. Sasama kayo ng YouTube para mabasa ko rin kayo. Okay, maraming salamat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.